Inireklamo ng civil libel ni Congressman Leandro Leviste si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro dahil sa mga mali umanong paratang kaugnay ng kanyang solar power business. Depensa ni Castro, laman ng balita ang pagtalakay niya sa issue at walang mali siya. Isa sa mga mahalagang batayan para masabing may libel. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Reklamong libel ang isinampa ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kaugnay ito ng anyay mga maling paratang laban sa kanya tungkol sa solar power business ni Leviste sa mga vlog ni Castro. Tayo ay narito ngayon sa Balayan Regional Trial Court para mag-file ng kaso laban kay PCO Undersecretary Claire Castro dahil sa kanyang libelous statements tungkol sa aking solar business. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. Ang ating categorical answer sa inyong tanong ay wala pong paglabag sa batas, lalong-lalo po dahil i-disclose ko po itong lahat. Ayon kay Leviste, ipso facto revoked o wala na ang prangkisang ibinigay ng Kongreso sa kanyang kumpanyang solar para sa bayan. 2022 pa lang daw kasi, tumigil na ang operasyon ng kumpanya. Nawala na rin daw anya ng saysay ang ibinigay sa kanyang prangkisa nang ipasa ng Kongreso noon ding 2022 ang Microgrid Systems Act. Ang sabi ng kanyang abogado, tinarget daw si Leviste. Ito po ay hindi lamang exercise ng freedom of expression ng isang journalist o isang pangkaraniwang mamamayan. This is a targeted attack against Congressman Leviste for being a critic of the government. Civil complaint lamang ang inihain ni Leviste na walang parusang kulong. Ang hinihingi niya, kabayaran sa danyos na 110 million pesos at pinasasagot kay Castro ang 1 million pesos na attorney's fees. Maaawal man po ako kay Yusek Claire Castro kung siya po ay kaagad makulong. Sa tingin ko po, ang ating unang hakbang ay isang civil case. Nang tanungin kung kakasuhan din ba niya si Ombudsman Jesus Crispin Remulla dahil may mga pahayag din ito kontra kay Leviste at sa kumpanya nito, sabi ni Leviste na hindi dahil kaibigan si Remulla ng kanyang inang si Senator Loren Legarda. Humirit dito si Castro. Hindi niya dinidemanda si Ombudsman kahit na yun ang source ng facts or balita. Ako, ang pwede niya i-demanda dahil hindi niya ako ginagalang at hindi ako kaibigan ng kanya ina. Okay. So, may ganong question. Naninindigan si Castro na walang mali siya sa mga pahayag niya. Wala po. Kasi, pansinin po natin, bigay din po ulit ng statement si Ombudsman Remulla and that's part of the news. So, pag ganun po, kinakailangan ko rin po siyang i-take up at alam kong mainit po yon. Na-content ko din po yung isang news patungkol po doon sa kanyang sinabing na-divest niya ang kanyang shares mismo sa solar para sa bayan. So, paano po magkakaroon ng mali siya yun kung siya mismo po ang nagsabi mo? Sabi pa ni Castro, hindi pinupolitika si Leviste. Dito pamumulitika, kailangan din po kasi itong malaman ng bayan, kailangan din po siyang managot kung dapat siya may panagutan sa kanyang obligasyon dahil kung di tayo nagkakamali, nadinig ko po kay Secretary Garin, parang 12,000 households ang naapektuhan po nitong hindi di umanong pag-deliver ng kanyang obligasyon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.